What's up everybody, Carlos Obado here, and I'm a digital marketing expert who has worked with various digital marketing agencies before, doing SEO, Facebook ads, Google ads, and website creation and optimization. And now I want to share with you all the things that I have learned about digital marketing. And so, if you are into that kind of thing, consider subscribing. Hey guys, it's been a few months since nakapag-record and upload ako ng video. Ang dami rin kasi nangyari. Nagpa-renovate kami ng bahay. And actually hanggang ngayon, meron pang ginagawa. Meron pang construction dyan. Kaya ang hirap para sa akin din na mag-record during the day. Kaya bear with me. And once all set na lahat, tuloy-tuloy na ulit yung pag-upload natin. So, ngayon, meron ako nakita na I'd say napakagandang question dito sa YouTube channel na to. All your YouTube videos doesn't give us info kung saan papasok, kung kailan na mag-start kumita ang ads na gagawin namin. May we know the details on that. So si Ramon Batacan Jr. So that's actually a great question kasi ano nga bang point ng lahat na nag-aaral ka ng digital marketing, and in this specific scenario, sa inyo ba kinoment to? Sa Facebook ads. Ba't ka pa mag-aaral ng Facebook ads kung di ka na makikita? So, may mga ways para tayo kumita sa Facebook ads, no? Yung una-una, yung pinakamadali at I'd say, mabilis simulan yung pagka nag-freelance ka, nangingliyente ka. So, pagka na-attain mo yung certain level of expertise, syempre mas lalaki pa yung kita mo. Pero you can begin as an intermediate, as a VA basically, kung papasok ka as a freelancer dun sa mga agencies, or kaya diretso ka dun sa business owners. Pero most likely than not, pagka medyo beginner ka o intermediate, mga agencies yung mapapasukan mo kasi they will provide training for you. Sila yung maghahasa dun sa skills mo rin, kasi they would need you also to do some tasks para sa kanila. So basically magagamit ka rin nila. And dun sa isang scenario na diretso ka na sa client, kumbaga parang B2B ka na, I recommend that sa medyo mga advanced na, yung medyo talagang alam na nila yung ginagawa nila. Kasi pagka ganun, medyo mas maganda nga talaga yung bigayan, hindi ka nasisingilin ng per hour, pero syempre may certain level of expertise na I'd say ini-expect nila sa'yo. So, and talaga naman most of the time talagang yun yung actual na results. Actually hindi lang most of the time, all the time yun yung i-require nila sa'yo. So yun yung dalawang ways kung paano ka pwedeng kumita dito. So paano ka mag-a-apply doon? To begin with, I suggest doon ka muna sa mga freelancing websites. Nandyan sila Upwork, sila freelancer.com, yung sikat sa Philippines, mga foreigners na kumukuha dito sa Philippines na specialized na mga VAs, yung onlinejobs.ph, okay din yun. So kailangan mag-build ng profile doon, and then may mga clients, actual clients na nagpo-post doon. Karamihan mga agencies, pero paminsan-minsan meron din ako nakikita na direct business owners. Actually, yung isa kong client hanggang ngayon, na direkta ako sa kanya, B2B na siya. Basically, ako tsaka yung business niya nag-uusap, yung business ko tsaka business niya. Sa Upwork ko nakita. Yun, doon ako nag-start na dumiretso na sa B2B. So doon usually per hour yung bayad. So may mga rate doon, nakapost na rin doon sa kanilang
job posting, nakalagay na. So pag beginner, maybe $5, pwede kang pumatol sa lower, lalo kung wala ka naman talagang basically alam. Kasi nga, di ba, dito nga nagbabayad pa tayo sa school para matuto, para makapag OJT. O minsan sa yung mga nurses, di ba, sa hospital, sila pa yung talagang I'd say parang take advantage ng ano. Pero yun nga kasi, dahil medyo saturated na rin kasi yung industry yun. Pero the point is, dito kasi sweldohan ka pa rin. $3 is not bad. That's more or less nasa 20,000 din yun per month para lang mahasa ka and matrain. Pero before you do that, make sure na mag-aral ka ng mga tutorials, browse through my YouTube videos and yung mga ibang YouTube channels dyan na nagtuturo dun sa napili mo na niche o I'd say specialization. Magbasa-basa ka rin muna. Huwag kang mag-dive at mag-apply doon ng talagang zero yung alam mo. So having said that, yung pag-apply mo sa mga freelance websites na yon, that for me is the easiest way to start earning money from being a Facebook ads specialist o Facebook ads media buyer. Ngayon, pagka medyo umadvance ka doon, umadvance na yung skill set mo, pwede kang rumekta ngayon sa mga business owners. Pero hindi na lang Facebook ads ang kailangan mong alam dyan kasi kailangan marunong ka rin kumuha ng sarili mong leads. Alam mo kung saan platforms ka magtatap. So you can do LinkedIn outreach, pwede rin cold email outreach, pwede rin sa mga Facebook. Yung marami mga nagka-client hunting din sa Facebook, no? Pwede rin organic marketing sa pagpo-post mo ng mga content, no? So maraming ways to get clients, lalo pagka gusto mo nang kumuha ng direct na client. Kasi pag yung nga, like I said, hindi ka na per hour doon, per output na. Like, okay, sige, you need this amount of jobs done o this amount of, like sa akin, leads per month, susupply ko sa yan at this amount, certain amount, and wala nang pakialam si client doon kung ilang oras mo siya ginagawa. Ang pakialam lang niya is yung output at yung expertise mo. Basically, mas scalable siya kaysa sa per hour. Kasi you can also have your own team na ina-outsource mo, pinapasa mo yung trabaho. Ang pakilala mo na is basically agency owner ka na. O pwedeng freelancer, pero yun na rin yun kasi if you're a freelancer pero you have a few people under you, yun na yung essence, yun na yung concept ng agency. Yung pangalawa naman na way to earn money from Facebook ads is syempre kung meron kang sariling negosyo. So from my experience kasi I have done both. Actually, I'm still doing both. Kasi meron din kaming e-commerce business, as many of you probably know, no? Ikaw yung mag-ads dun sa mga products mo, sa business mo. Pero certainly, mas mahirap siya kaysa sa mangingliyente ka lang. Kasi sa client, pag diretso ka sa client, wala ka namang operations na inaatupag, wala kang business operations aside dun sa mismong services mo, yung sa skill na binibigay mo, na pinoprovide mo as a service. Pagka sarili mo na kasi yung products, syempre responsible ka dun sa una-una, pag source ng products, pag product research, pag pack, pag may mga umorder, customer support. So marami ng moving factors na kasama dun.
O pwedeng hindi product-based yung business mo, pwede ring service-based. So, kikita ka rin doon, no? Pero you need to study yung Facebook ads platform, and also, syempre, kailangan may expertise ka na rin doon sa service na inaalok mo. Ano example ng mga services na yan? Kunyari, car cleaning. O yung uso ngayon, yung nilalagay na parang laminate sa, sa sasakyan. Ano ba yung tawag doon? Parang PVC siya, yung clear. O like, that's also an example na pwede mong i-Facebook ads. At marami pang ibang mga services, no? Kasi you will use basically the platform to get leads for your business. So makakakuha ka ng maraming inquiries at syempre maraming sales. So meron din ako makakilala niyan at may mga nagko-consult sa akin na business owners na nag-o-offer ng mga services. So tinutulungan ko sila na mag-set up and mag-run ng kanilang ads for their business. So hopefully nasagot ko ng maayos yung tanong mo, Ramon. And let me know if you have further questions. Please comment them sa comments below. And as you can see, I do take time sa pagsagot sa kanila, no? So yun lang, no? See you on the next one. If you find this video helpful, please smash that like button. And if you have any questions or suggestions, feel free to comment them below. And for more content about digital marketing, just like this one, consider subscribing.